Papa Jack? Here's what you need. May problema ako eh. Usapang strictly for the heart. Damdamin mo'y pakikinggan, mabuti na patawag ka. Nakakabaliw, nakakaaliw, hindi mo maintindihan. Problemang puso na naman ang laman ng ating usapan. Ang buhay natin ay puno ng pagsubok at motibo. We cannot be everything for someone and to someone, but we can be that person para tulungan ang taong yan to be with someone. Baka kasi sa kaduluduluhan, kahit na gaano kaganda ang pinagsamahan ninyo, eh daan ka lang para matagpuan niya yung nakalaan. Para sa kanya, hindi ikaw yun. It's never about the destination, ika nga. It's always about the journey. Yes! May silbi na naman tayo, mga kaibigan. Welcome sa ating show ngayong gabi. Kung saan isang walang kapararakang bagay na naman ang ating gagawin ngayon. At good evening naman sa inyo lahat. It's another Saturday night kasama ang inyong lingkod, ang inyong papa, para po sa usapang may kinalaman sa puso. In other words, pag-ibig. Basta't kailangan mo lang ng kausap, sa akin na tumawag. Call me! Papa Jack. Yuhu! Call me! Tawag na kayo. At tonight, mga kaibigan, meron tayong kasama sa ating programa. At nakakalungkot na part. Aminin ko na po yung totoo, ano? Ang totoo niyan, mga kaibigan, tinry ko po talagang tanggihan. Siya lang may gusto nito. Kaya alam ko naman yung totoo na pag dumating siya dito, kahit na 4 na oras ako na make-upan, magiging pangit lang ako dito. Ang pogi, no? Mga kaibigan, palakpakan po natin ang pinakamagandang lalaking nagsisilbi sa bayan, Vice Mayor Isko. Ayan. Sir. Good evening. Vice! Yes, sir. First of all, I'd like to say thank you sa gawa-unlock mo sa show natin. Nako, thank you. It's my honor. May tanong ako, Vice. Total, gusto mo ng light na usapan. Yes, Vice, sir. syempre na-in-love ka na, di ba? Maraming beses. Siyempre. Nagda-duck face ka ba kapag nagpapakyut ka? Ano? Nagda-duck face ka. Hindi. Yung normal na ginagawa ng mag-jowa pag high school, yung love mo ako. Yung mga ganun. Kiss me. Isa pa. Sa lips naman. Okay, ganun. Nakarami ka ba, Vice? Ay, Depende sa tanong. Kagaya ka ba ng karamihan ngayon na pag tinanong mo kung marami ka naging jowa, ang magiging tanong ay, seryoso ba o yung... Ilan yung valuable? Di ba? Yung may category, yung category A, yung medyo sineryo minahal, yung category B, yung chinenes siguro lang. Yung, yung hindi naman chinenes, it's just that meron ka lang time na may needs ka, tapos may needs siya, pareho kayong libre. Nagkabangga kayo sa mall, tapos may needs ka. May need ka ba? Yung wala siyang kasama, wala kang kasama, tapos you're longing for somebody else, tapos no string attached, masaya lang kayo pag magkasama kayo. Then, dumating naman yung point na parang mutual Vice, eto yung to, relationship nyo. Ayoko sanang gawin to, Vice. It's okay. Well, kasi ng mga to eh. Hindi ko, wag na natin pangalanan. Mawalan tayo ng show. Meron kang naging girlfriend daw. Gracia po yung writer natin. Para lang po alam, malinaw po. Nanligaw ka daw. Sa Si ang pangalan eh, Si. Kailan lang po napabalita. Nahiwalay po ito, Meron ako isang na-link sa akin. Ano ba hulog ng link, Vice? A link. Kasi pwedeng physical na link kayo, physical. Ay, magka-link kami. Grabe. Nasa Seiko Films kasi ako noon. Nasa Seiko Films din siya. At kami na lang yung bata na natitira doon sa Seiko Films at that time. So, naging bata niyo po? Team up kami. Nung bang, Vice, nung kailan nabalitang nahiwalay siya, kahit paano ba nabanggit mo, kung ako nakatuluyan nito, hindi magkakaganto to. In a way, siguro Vice, you wish you wish for better things for other people. For example, kung halimbawa nangyari yun, siyempre mag-iiba yung tatahakin niyang kalye. Mag-iiba yun dahil babase yun sa nakagisnan ko rin, nakalakihan ko rin.
at Kompromiso. binabagay. Di ba? Vice, question. Bago ko ipasok yung caller natin, ang isang Vice Mayor Isko Moreno ba, takot din ba sa Hindi ako, Commander? it's not because takot. It's just because respecting one's privacy. Gusto ko E- yan. Even mag-asawa na kayo. Ano yung even, password ng Facebook mo, Vice? Wala. Hindi rin niya tinatanong. Ako naman, even the phone alam mo ba yung phone, minsan lobat ako, ganyan. Pero yung phone mo, tapos pag bigay niya, siguro nawaglit sa isip niya, may lock, kalak. Tapos bibigay ko sa kanya ulit. I will not even bother Halimbawa, ko. Vice, sabi niya, anong password mo sa Facebook? Bibigay mo? Bibigay ko pag hiningi niya. Pero in sana- fairness sana to wag my mo- wife, talaga ano yun eh. Understanding. Yung may paggalang sa'yo. Yung, okay, basta I trust you. Huwag mo lang sirain yung trust. Although mahirap din ipunin yun, minsan nasisira din yung trust. Nasira mo na, Vice? Meron din mga pagkakataon na gano'n. Na wrong send ka ba? Nung araw, sa beeper. Teka ma'am, mali po pala yung number. Pero nasabi ko, nasend ko na po. Vice, bago tayo tumulak sa ating next break, meron tayong caller nasa kabilang line. Actually, 4 na buwan na siya nag-aantay sa kabilang line. Nandiyan lang siya. Hello! Hello. Sino sila? This is Edel. Wow. Hi. This Hi, is Derek. Papa How Jack. are you? Hello po. Andito po si Vice Mayor Isko. Opo, nagulat nga ako. Hi, Adele. May problema yung ating caller. At mamaya, Vice, hingan kita ng opinion, kuro-kuro. Papaaminin ko lang muna to ng akin lang muna. Vice. Okay. Edel, diyan ka pa? Opo. Mga kaibigan, we'll be right back. Mga kaibigan, si Vice, pinapunta ko muna sa backstage para walang comparison. Ganyan kami ka-close eh. Vice, nung kang kailangan. Nakalimutan kong batiin si Vice na. Parang gusto ko siyang batiin ng Vice. Gandang gabi, Vice. Mayor. Ibang network. Mga kaibigan, may caller tayo. Nasa kabilang line si Edel. Siya po ay 33, taga Las Piñas. Ayan. Hi Edel, good evening. Hi, Papa Jack. Good evening. Good evening po. Talagang ganyan ka magsalita? Di naman po, may sakit lang po. Kala ko maarte ka. Ay, hindi. Di ba kala ko lang? Adel, Opo. anong ginagawa mo sa buhay? Home-based job po. Wow. Na parang call center yung setup. Home-based job na call center. Ano yung entry level ba yan o ano? Hindi po, but dapat may experience. Wow. Sa pagkakall Takot ako center. okay. Kailangan, pero ano yan, kumbaga, hindi ka boss, empleyado ka. Employee po. Ang tawag dyan ay below job. Okay. Di ba? Kapag na-promote ka, di middle job. Pag above job ka na. Tama. Ako, ilang taon na akong DJ, 9 years na akong DJ, na below job pa rin. Below job pa rin kayo? Entry level. Mahirap yung ikaw yung taga-utos, yung, di ba? Yung ginagawa ni Vice, taga-utos, at the same time, siya yung taga-sunod. Kasi kailangan mo sundin eh. Oo. Ikaw ba, sa pag-ibig, naniniwala ka na ang rules ay isang malaking etos lang kasi after all, puso naman ang papairalin. Yes. Wala naman talagang rules sa pag-ibig. Okay. You are calling the show tonight para magkwento. Opo. Tell me your story. Kasi po, may boyfriend po akong tiga-Saudi noon. Ano yan? Pinoy o ano? Hindi, Pinoy po. OFW. Okay. And then, we lasted for 2 years. And then yung may best Yung 2 friend. years na yun, nasa Saudi siya o nandito ko? Nandito siya. Ano po, nasa Saudi. Tapos paano-ano siya, pauwi-uwi. So yung kabuuan ng 2 years, lagi siya malayo. Opo. So, bale, twice lang kami nag-meet in 2 years. Naging kayo nang nandun siya. Opo. Sinagot mo online. Online. And then, na-introduce niya na dati yung friend. May best friend siya na nasa Saudi din, na Pinoy. In-introduce niya naman sa akin. And then, yun, parang kakilala ko na yung best friend niya. Then, later on, parang nagkakaroon ako ng feeling dun sa best friend niya. Okay. Habang jowa mo siya. Habang jowa ko siya. Bakit? Nakakausap yung best friend? Oo, sa Skype. Pero hindi voice call, chat lang. Okay. May taglay ka. Oo, yung parang Taglay na kalandi ang natural. Hindi naman.
alam mo, best friend di ba? Una-una, bakit mo sasagutin yung lalaki na hindi mo nakita kahit kailan? Online. Tapos may kaibigan, pwede nga yung kaibigan niya, gawa-gawa, di ba? Katang isip, tas Hindi kasi ganito. pwede Papa magtanong, bago ka tumulay. Jack. Opo. Pangit ka ba? Ah, Sorry, pero asal pangit yung mga ganyan di ba? Uy, may Ay. lalaki available. Uy, akin ka rin. Hindi ko alam. Hindi May ko lalaki nasabi. utib sa akin yan. Kasi yung magulang ko, never nila ako sinabihang maganda. So, I don't know. Ala. Emo. Sorry pero mga kaibigan, baka ang min-min mo naman, Papa Jack, pinag-usapan pangit. Pasensya na kayo mga kaibigan. Pero ang buong katotohanan, di ba you can be as beautiful as you want to be sa pakiramdam mo, di ba? Oh, yun Aura nga. yan Yeah. Di ba? Beauty is subjective, ate. Kung ikaw mismo sarili mo, pangit na pangit ka, ano pa sa ibang tao? But anyway, ate, ano naganap doon sa kanyang best friend? So, yung best friend, syempre, inad ako sa Facebook, ganon-ganon. Chat-chat. Okay. So, nagkukwento na siya sa buhay nga. Alam ng boyfriend mo during that time na kakwento kami yung best friend niya? Alam niya. Parang okay lang sa kanya. Oh, Hindi best naman siya friend di ba? nagsasabi. Oo. Fast track tayo, ano. Sa Makatuwid, ano naganap? Ang naganap is, nakauwi yung best friend sa Pilipinas. At nandun yung boyfriend mo sa Saudi. Oo, yun naganap. Hala ka. Doon siya sa Saudi, nandito siya sa Pilipinas si best friend. Nakita kayo ng best friend. Ganito, Papa Sa Jack. Mawa, no? Loko. Hindi. Ay, ba't alam mo? San Mig by the Bay, no? Doon kayo sa may... Ay, nako, pakta ka diya doon. Ayun. So, si boyfriend, nakipag-break up na lang siya sa akin. Biglang, siguro mga after a week, nagkita kami ni best friend. Oh. So, nag-break kayo ni boyfriend, tapos nagkita kayo ni best friend. Oo, okay. sa Mawa. Question. Sino nag-aya? Parang, Oh, sorry. ano nga ba? Anong parang? Hindi May ko nag-aya, may maalala pumayag. eh. Wala ka plastic mo, te. Siguro ako yata. Uy, ikaw yun, tsura mo. Diba? Imposible. Ako nga, oo nga. Imposible namang sabay nyo naisip. Ako yata, oo ako nga. Parang. So, nagaya ako, sabi ko, kita na lang tayo. Ano yung motibo o ano yung sinabi mo sa kanya? Bakit kayo kailangan magkita? Kasi that You want time, comfort, ganon? before kami magkita, after the breakup, parang siya yung naging, kausap ko na, lagi araw-araw sa phone. Isang linggo lang yun Oo nga. Araw-araw kayo nag-uusap? Ang bilis nga, oo nga. Kolandi mo, te. Hindi Okay. kasi parang we know each other na eh. Ah. Even before that. Oh. Parang, kilala ko na siya. Ganun. Okay, sige. Saan napunta ang inyong relasyon? Eto na, may anak na kami. Ay! Talaga? Oo. Nakalimot kayo na sa Mawa? Oo. Talaga? Actually, last year lang, kinasal kami, then nanganak ako etong September lang. Alright. Yun yung nangyari. So, calling the show tonight natin, anong gustong pag-usapan natin? Ang problema is parang I've never had the chance na magkaroon ng boyfriend and girlfriend moment with my husband. And then ngayon, parang ngayon ko lang siya nakikilala, yung ugali niya. There are parts na ayaw mo. Yes, may So, yan mga, pala ang tinawag mo, haba ng kwento mo. Diba? Pwede pala wag nang banggitin yung Oo nga, no? best friend. So, yun, paano ba? Kasi may trust issues siya. So, Okay. parang he never Lagyan mo na D. And trusted. he never trusted me. Yes! Yes! Tama na yung grammar mo, te. Tsura na yun. Alam mo, talino. So, yun nga. Okay. As we speak, ngayon, ate, kailan yung huling issue niya about trust sa iyo? Siguro a month ago. Okay. Specifically, ano naging issue? Kasi home-based job nga, ka-workmate ko lang siya. Tapos may mga virtual employees din. Na Okay. dito rin sa Philippines, sa Okay. Manila. May ka-workmate ako na kailangan ko i-chat. Dahil sa, di ba, pag workmate may mga work-related issues. Parang nagsaselos siya doon. Okay. Meron ba siyang at one point, ate, nabasa na pinag-umpisahan ng selos niya? Kasi dati, itong workmate na to, nakikipagkulitan lang ako. Yung hindi ko pa siya boyfriend, alam niya nakikipagkulitan lang ako doon. Hindi mo pa boyfriend ang asawa mo ngayon? Hindi. Okay. So, yung kulit na kasi meron kami dating online na podcast. Okay. Naggaganong kami, nagpa-podcast kami, nag-stream kami on air.
So, ate, lilinawin natin ha. Ang ibig sabihin natin, itong lalaki pinagsasalosan ng asawa mo ay dating na-link sa'yo. Hindi siya na-link kasi may asawa na rin siya eh. Well, ate, that's already being defensive, ano? It doesn't really matter, may asawa, wala. Kasi there were times sa inyong dalawa, nung ka-workmate mo na yan, na nakapagkulitan kayo, di ba, dun sa aspetong may mali siya. Whether kulitan o hindi. Okay. Ito pa, isa pa, Papa Jack, meron akong isang bading na ka-workmate. Doon ako naiinis kasi pati ba naman yun, pagsasalosan nga. Kasi sabi nung bading na ka-workmate ko, sabi niya, Edel, naaalala ko sa'yo yung nagtattoo sa akin kasi mahilig sa cosplay. Tapos, ang sabi ba naman ng husband ko, sabi niya, if I know, pinagnanasahan ka niya. Parang, nandiri ako. Ate, bago tayo mag-cue sa gap natin, question, sa lahat, gano'ng katagal na kayo mag-asawa ng asawa mo? 1 year na. 1 year na. Gano'ng katagal ka naging magjowa, ate, o nag-asawa kayo agad, di ba? Oo. Okay. Have you ever done any adjustments to address yung kanyang concern? Kasi concern to, ate, ha, it takes so much from a guy na amin nagsiselos siya. Kasi ano yan dago sa pride namin yan, ha. Ngayong alam mo at malinaw nagsiselos siya, ate, have you ever done anything? Well, sagutin mo yung mamaya, ate. Saan nga ba lulugar si Edel? Magtitis pa ba siya sa asawa niyang sobrang siloso? Baka naman kasi may kaselos-selos. Well, ang mga kasagutan, mga kaibigan, mamaya sa ating pagbabalik, agad-agad, huwag kayong aalis. Your Papa Jack will be right back. Nakakabaliw, nakakaaliw. Welcome back, mga kaibigan. Ang ating kausap sa kabilang line ay si Edel. May problem siya, yung asawa niya siloso, knowing na yung kanilang pinagdaanan ay hindi ideal, kumbaga nagpaagaw siya ng kusa at hindi normal na ligawan process yung naganap. At ang problem niya ay siloso siya. Nandiyan ka pa, Edel? Opo. Alright, I'd like to welcome back ang ating poging bisita. Gandang gabi! Gandang gabi. Mayor! Ay, Adel. Hello po, Mayor. Vice lang. Vice, siloso. Yung asawa. Narinig mo, Vice, habang nasa... Oo, nakikinig ako. Siloso ang mister. Actually, pagsiselos, there are two different things. No? Yung selos is love. When you care for somebody, ayaw mo mawala sa iyo. Oo. Alam mo yung laruan? Opo. May bagay na... Toy yan. Yung mga laruan natin, toy car sa lalaki, Okay, dahil sa babae, naka-imbak. Hindi mo ginagamit. Pero pag may kumukuha ng iba, ayaw mo ibigay. Ayaw mo bigay. Oo. Diba? Ganun din yung selos minsan. Ganyan ang Pinoy, no? Sa kusina natin, Vice, punong-puno yung lagay ng ice cream. Oo. Huwag itapon yan. Magagamit natin balang araw. Punong tokador na dami na, ano? Ayaw itapon. Order. Meron tayong sentimental value sa lahat. Sentimental value. I'm not judging you, Edel, but I have to be honest with you. Mali kasi yung premise nung nag-umpisa yung relationship nila. It would take a while bago maging komportable sila sa bawat. Oo, every mo, may shota ka. Nagpakalawit ka sa best friend na shota mo. Tapos kayo nagsama nung bandang huli. So, isipin niya, the back of his mind, pwede mo rin gawin sa kanya yung ginawa niya sa'yo at ginawa mo sa boyfriend niya. Edel, nakikinig ka? Opo. Okay. Nagselos ka, Vice. At doon nagselos ka, ang sagot ko sa'yo ay pagalit. Magagalit ka. Kasi galit ka na eh. Oo. Pero may iba ba, Vice, kung halimbawa nagselos ka at sinagot kita ng, ano ka ba? Asawa na kita ngayon, ikaw ang mahal ko. Ang tawag yan, reassurance. Tama, Yeah. di ba? Pag nire-reassure mo yung tao, nagme-mellow rin yung feelings. Baka Kasi yun lang ang hinahanap. music to the ears yun eh. Baka yun ang hinahanap, Vice, Oo, nung tingin lalaki. ko. Nakakatulong yon sa relasyon. Alam na alam ko yung relasyon ni Edel kasi katulad ko, 1 buwan lang kami mag-shota ng misis ko. Isang buwan lang. Ngayon, 15 years na kami. Wow. Hindi nga, Vice. 1 buwan lang. Na-meet ko siya, Ganun ka in love, Vice, October. Actually, siya rin ang pinakamatagal kong niligawan eh. 1 buwan ko rin niligawan eh. Ang tagal ng Vice, ha? Tagal na nun eh. Oo, sa totoo lang. Nag-offer Usually, ka- 1 day or 2, pag ayaw mo, next. Vice, pag ganyan kagandang lalaki, ako, afford natin yan. Anyo pala. Ewan ko. Ako kasi at that time, 25 anyos ako noon. Nung na-meet ko siya, medyo solved na ako noon na magpamilya. So, kaya... Yung Vice,
punta tayo dun sa part na trust issues. Nagkaroon kayo niyan dun sa umpisa nyo? Sa umpisa, siyempre. So, can we say na ang pinagdadaanan nitong si Edel at ng kanyang asawa, lalo pat ganun sila nag-umpisa, ay adjustment period? Ako, lagi ko yung nire-reassure yung wife ko. Ito, trabaho lang. Pero, nililimitahan ko rin. Yung katulad ng ginagawa ni Edel. Si Edel kasi, Edel, I hope you don't mind, no? You keep on entertaining people, eh. That's the problem. Hindi nag-a-adjust. If you keep on entertaining people and mapipil ng asawa mo, ganito rin nangyari sa amin noon, eh, bago kami naging ganito, eh. So, yung trust issue, hindi mabubura. Pero kung ikaw na mismo, nag-a-adjust ka rin, if you love the person, anyway, nasawa mo na, nag-anak na kayo, so, andyan ka na. So, sometimes, wala namang masama kung mag-a-adjust ka rin. Kalahin mo, katabi mo lang sa trabaho, chinachat-chat mo pa, o lagi mo pang kinakausap. Alam mo nang galit, di ka pa tumitigil. So, dapat, you care more for your husband than what you care for yourself, being, social, yung nagso-socialize ka. Iba kasi yung, hindi, no, wala akong ginagawa masama. Ay, nako. Usap-usap lang to. Nako, ganyan-ganyan yung usap-usap, eh. Ganyan-ganyan din kayo nung best friend ko, eh. O ganyan-ganyan din tayo, usap-usap. May pinagugutan, Vice, eh. Meron kasing pinanggalingang, I don't want to say mali yung umpisa, because nobody can judge you. No? Love is, is blind. Walang pwedeng magkusga sa pagmamahal. Nandiyan ka na, minahal mo na yan. But the thing is, the end of the day, still human being, susceptible ka pa rin sa mga nangyayari sa nagdaan. Tama. Maalala at maalala mo lagi yun. Well, sabihin na natin, 'di ba? Yung hindi man siguro mali, 'di ba? Ang may mga relasyon na mag-uumpisa sa mali. Papangatawan na mo hanggang maging tama. At ikaw, Edel, Vice, I hope you agree, nandun pa lang sila sa part na sana maging tama. Okay, mag-adjust ka. Ate, kung nakikinig ka, ako nakikinig si, ano pangalan ni Mister? TJ. Asan siya ngayon? Nasa baba. Nakikinig. Siguro. Diyan lang. Ate, kung nakikinig si, kung maririnig ko, if you can talk to your husband ng harap-harapan, may pwede kang ipaghingi ng paumanhin. Pero sa'yo na kita, ate, you need to do something about it. Kasi naaapakan yung pride niya, eh. For crying out loud, di ba? Do something about it, ate. Huwag mong hayaan na hanapin niya sa iba, hindi mo kaya ibigay. It's stupid na gawin niya yan, ate. But what can you do pag nagawa na niya? Wala na, di ba? So nga na lang. So kung kung marinig ka ni Mister, ano yung commitment na pwede mo ibigay sa kanya ngayon? At maliban sa commitment, ano yung ihihingi mo ng paumanhin sa kanya? I want you to start with by saying his name, yeah. I actually call him Tim, not TJ. Oh, really? Oh, my God. Arte mo, Ang ko lang sa'yo, please, huwag ka na magselos kasi hindi pumasok sa isip ko na lolokohin kita. I'll never do that because I fear God and naniniwala ako sa karma. Kaya huwag ka na magselos. What can you promise him? Kasi ate, madali sabihin niya, huwag ka na magselos. I promise na I'll stay focused lang sa inyong dalawa ng anak natin. Let's be specific here. Meron siyang specific na taong pinagsaselosan. You have to do something specifically about it. Di ba? Hindi ko na kinakausap sila. Actually, parang wala na akong social life. Wala na akong kinakausap, kundi yung kamag-anak ko lang. Yun na lang nga, ang hirap magkaroon ng social life para sa part ko. Kasi nga, iniisip ko pag may kinausap ako, baka magalit siya. So, what will you promise him? I know na kailangan ko baguhin yung ganitong ugali ko pag nakikipag-socialize ako sa tao. Kasi sanay ako na gano'n eh. Na jolly na nakakala ko. Kasi open-minded ako masyado. Akala ko okay lang na gano'n usapan. Na nakakalimutan ko, ay may asawa na pala ako, may anak na pala ako. So yun ang makukumit ko na iingatan ko na lang yung the way I talk to other people. Alright. Vice, anything more? Well, siguro that's the beginning. The best way to start. May kasabihan kami sa Tondo lagi. Ang pag-aasawa, sa umpisa lang yan mahirap.
Maybe our listeners and viewers will agree. Sa umpisa lang yan mahirap. No? Habang tumatagal, pahirap ng pahirap yan. But it's the kind of struggle that you enjoy. Yeah. Kasi may reward yan eh. But, Adele, you have to be responsible. Exactly, that's the term. Dapat responsable ka. Responsabling may bahay ka. You can be with your friends with certain rules na hindi written, na hindi na sinasabing rules. I mean, normal na sa tao. Teka. It's beyond my limit. May asawa na ako. I don't want to cross that road. Delikadesa. Delikadesa ba? Thank you po. Maraming salamat. Lalim ng Vice ha. Alamin ko nga mamaya mga kaibigan kung may hugot yung kay Vice. 15 years with 5 kids, but it's not that easy 15 years. Don't get us wrong, Adele. Many more to come. Many more to come. But what matter most at the end of the day, magkasama kayo, kasama mo yung anak mo. Kasi pamilya na kayo. Yes. Maraming salamat, Adele, sa iyong pagtawag. Thank you, Papa Jack. Thank you, Vice. Maraming salamat. Bago kita pakawalan, I want you to do something very, very specific. Right now. Okay? Pagbaba ng telepono, I want you to do something. I want you to go to your husband, hold him tight, don't say anything. It's about memorizing each other. The body language. Go to him and, yakapin mo siya. Okay po. Sorry without explanation at I will do. Maraming salamat sa pagtawag. Thank you, Papa Jack. Hi. Bye. Bye! Vice, naniniwala ka ba na madali magpayo pero pag i-apply mo na sarili mo, mahirap? Oo. Question, Vice. Tanong lang ito, What if sa'yo mangyari ito, Vice? Well, Ups, Vice. Break muna tayo, mga kaibigan. ano buhay marami? Mga kaibigan, alamin natin kung ang poging busy mayor ng Maynila ay nagdadaan din sa pagsubok ng pag-ibig na pinagdadaan ng normal na tao, di ba? Kung siya ba ay dumadak face din, pag naglalamping. Yung mga tipo nag-aya siyang shower together. Yeah. Yan. Sabunan kita. Kung sakasakaling sa kanya maganap ito. Sagutin po yung mga kaibigan ng ating manauhin ng ating guest na kamukha ko din naman sa ating pagbabalik. Your Papa Jack will be right back. Call me, Papa Jack. Vice, maraming salamat for allowing me to have you here. Bago kita tuluyang pakawalan, Vice, tanong ko kanina kung halimbawa sa'yo nangyari ba to lately, Vice? Lately hindi naman. Pero yung selos is, nangyayari yan from time to time. At healthy? In a way, healthy because you feel important. Kinikilig ka pag nagsiselos Question, yung Vice. gawa mo, siyempre. Dun sa pinakahuli o sa mga naging selos ni Mrs. sa iyo, meron ba dun ang sugar-coated yung paliwanag mo, tumigil na lang siya? Ganito. Oo, hindi ba? Ano lang naman yan, minsan patatamisin mo talaga, oo, kasi... Gusto nila yan, nagbobola sila. Minsan, kasi nga, words move people. Vice, hindi mo sinasagot yung tanong ko. Oo nga, sugar-coated. Minsan pinatatamis mo talaga dahil gusto mo kasi pagod ka na sa trabaho, stress ka, dami mo iniisip, baka magka-abirya bukas, then you have a wife, pag-uwi mo sa bahay, magsiselos. So you have to deal with it. Yun lang isa mga pala, sa mga viewers. Huwag mong tatakbuhan. Harapin mo. Dahil, dagdag ng dagdag. And before you know it, malaki na. Vice! So, kailangan mo talaga harapin. To be honest to her and tell her. And at the end of the day, after the conversation, reassure her. Lagi lang yung reassurance. Paulit-ulit, walang kamatayang reassurance yan. I love you, di ba? Or I'm sorry, it never gets old. Vice, total, nasabi mo na sugar-coated, baka nanonood si Mrs. Malamang pag uwi mo ng bahay, may interrogation, nanonood si Mrs. Ano po yung gusto mong sabihin? Well, mami... Magda-duck face ka, Vice, sa dulo. Love Yung mga...
Dito pa, dito. Sa nose. Meron kami nun, ha? Akala ninyo, ha? We're still human being, ha? You kiss me sa nose. Merong ganun talaga, kahit ibigay mo, 40 anyos ka na, naggaganon ka pa. Pag nakita ka ng mga anak mo, yak! Di ba? Mandidiri talaga sa inyo. But the thing is, yun ang nagpapatamis ng relationship. Kaya ito may mga old people, yung old couple, ano na lang sila eh, landian na lang eh. Dahil maybe the mind is able, but the body is not. But the thing is, meron pa rin init dahil sa mga lambingan. Dati, nababaduyan tayo nung bata tayo, pero totoo pala yun, no? Pagka, Age will catch up. Maintindihan mo yan. Diyos ko, pagka low-level performance ka na, iba na ang hinahanap mo rin minsan. Diyos ko, naghihikaos ka na, ang sakit na ng likod ko. Pero there are other ways. Kaya, Mami, I love you very much. You know, sometimes, marami akong pagkukulang sa'yo in terms of time. But you know it from the beginning. I owe it to the people, and I really have to do my job, and I trying to excel from it, and at the expense of you and the kids. I will not be successful without you and the kids. Kayo ang sabi nga ilaw sa dadaanan ko. So kayo nagbibigay ng liwanag sa akin, and I hope lagi ka lang nandyan, and hindi kita ipagpapalit. Yak! Naiiyak ka din ba sa kilig? Sabi sa inyo, baduy din kami. Pero, yun talaga eh. Kaya kay Edel sabi, it will never stop. Sometimes parang pili mo, awkward yung mga words na yun. But, kailangan. Kailangan talaga yun. Kailangan siya. It's the fuel. Landian ba? Lalandi mo asawa mo, nilalandi ka. Lalambingan kayo. Kailangan talaga yun. Ang kuha ni Vice, no? Pero ang sweet, no? Ito yung hindi natin nakikita kay Vice pag nag-ride sila. At dumadakpis. Teka, may quotation pa ako. Love and staying with someone for a very long time, I guess, hindi naman siguro Clemen sabihin it's memorizing body language. Diba? It's being skin to skin with someone, intimate with someone. It's never a crime, mga kaibigan, to use every tool you have, babae ka, lalaki ka, para matapos ang gulo. Mostly, stopping the fight doesn't mean ikaw ang tama at siya ang mali. It's just admitting na you'd rather not fight kung pwede namang magbati pala. Trial and error, mga kaibigan. Vice, maraming salamat. Thank you very much. Pero bago ang lahat, Vice, gusto kong pwede bang, Vice, magpasay ng autograph? Ito po, asan yung ballpen ko naman? Ito po, Vice. Papasayan na po ako ng autograph. Natatawa, nalulungkot, Vice, yung pinakamalaki. nagsasawa, umaasa, Lagay niyo po yung bank account niyo po. Mga kaibigan, maraming salamat sa mga nakialam sa atin. Up next, one letter ang ating babasahin, bibigyan daan sa letter portion, mga kaibigan, ng ating mga taga-subaybay. Huwag kang aalis, your Papa Jack will be right back. Maraming salamat. Thank you very much. It's time to read, mga kaibigan, ang ating sulat kung saan dala sa atin ating masugid na taga-subaybay. Ang ating sulat ay galing po sa isang letter sender na nagngangalang si Jamie. Ayan. At para kay Brian. Si Jamie ay 19. Siya ay taga Cavite. At ganoon din naman si Brian na 20 years old. Nakaw. Ang sabi po ng sulat ni Jamie kay Brian. Dear Brian, hi Large. I don't think you still remember that because I'm sure sinadya mo kong kalimutan. Sinadya mo kalimutan ang lahat, and I won't say lahat ng tungkol sa atin because I know there was never an us. It's been 4 months since that day I gave my heart to you, and same day, tinapon mo lang yon. 2 weeks pa bago ko natanggap na wala ka na pala. Na wala na naman pala tayo, I admit I was too dumb to believe sa lahat ng stories mo. I was too naive to realize all of those are just
make believe. You made me trust and love again nung dumating ka. Pero binawi mo rin lahat ng iyon nung nawala ka. Parang may binigay ito, no? Nga. Buti pa nga yung text promo nagsasabi kapag malapit nang mawala. Wow. Pag ikaw, wala na, hindi nagsabi. After makuha ang gusto mo, sabi ko na sauce talaga naman, oo. Sabi ng sulat, after makuha ang gusto mo, hindi ka na nagparamdam ulit. Niloko mo ako. At lalo lang nung pinalaki mo ang trust issues ko. Na halos pati sarili ko, nawalan ako ng tiwala at pagpapahalaga. Pero you know what? I still wanna thank you for all the happiness, most especially for the lesson. Ganun naman lagi, di ba? In a love story, good or bad, lagi may lesson. And we need to learn. Heartbreak is nonsense if we are not going to learn from it. Salamat sa iyo, Brian. I learned that I should be more careful that I am a lady. And I should respect and love myself even more, the way I did even before I met you. Forgiving you is my gift to you this last Christmas. Moving on is my gift for myself. Wala akong reaction ulit kasi English na naman. Well, ganito, I have always wondered, mga kaibigan, kung bakit. And please hindi dahil ayoko magpaka-ideal, ano. Hindi ko alam bakit nowadays kailangan, especially girls, may patunayan kayong kailangan ibigay, diba, para masabi ninyong, o masabi ng lalaking mahal nyo siya. Diba? Kailangan ibigay mo ang sarili mo. Hindi ko alam kung package deal ba that when you fall in love, diba, kahit umpisa pa lang, kailangan intimate na, diba? Hindi ko alam. Do you have to prove yourself when you love someone? If the person loves you, bakit kailangan patunayan ang sarili mo? Sa lahat ng relasyon, mga kaibigan, i-connect ko lang po sa ating naging caller na si Edel, tsaka yung ating letter sender na si Jamie. I-connect ko lang. Sa lahat ng relasyon, mga kaibigan, proving yourself whether you are worth it dun sa kanyang attention or not is actually unfair. Because, ang totoo niyan, may patunayan ko wala kung mahal ka ng tao. Mahal ka niyan. On the other hand, naniniwala din po ako na the person you love so much is able to bring out the best in you and the worst in you. Do you wonder, pag may kilala kayong mga tao, mga kaibigan, na kung mag-away, halos magpatayan, hindi sila naghihiwalay. You know why? Because they are very comfortable dun sa idea that they can forgive each other. Komportable sila dun. Hindi tama, pero minsan sukatan niya ng pagmamahal. I am not saying magpatayan kayo at magselos kayo ng labis-labis, but at the end of the day, alam mo na anuman at gaano man kahirap yung samahan, pagising bukas, mag-asawa pa rin kayo. Sa lahat po ng mga tumawag sa atin, hindi natin sagot, may sisinto kami. Wala tuloy yung sasagot ng telepono. At sa lahat po ng nag-comment, nag-react, yung mga tipong napabalikwas ng upuan, sa ating guest, si Vice Mayor Isko, at ang ating caller na si Edel, ang ating letter sender na si Jamie, I hope makatagpuan niyo yung tao magpapakita sa inyo that love is trial and error. Maraming salamat sa mga nag-guest. Thank you very much. Maraming thank you po sa inyo lahat, mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin tonight. Samahan niyo ako muli sa ating susunod na Sabado sa parehong oras at parehong channel para po sa isa na namang kwento ng pag-ibig. Well, kada Sabado, call me, Papa Jack. All my life, without a doubt, I give you all my life, now and forever till the day I die. You and I will share all those things this changing world can offer. So I sing, and
I'd be happy just to stay this way, spend each day with you. There was a time I just thought that I would lose my mind. You came along and then the sun did shine. Woo! Started off my way.